Alright, at nandito tayo sa ating bagong course, ang Bootstrap Framework, a Practical Approach. So dito sa ating approach na to ay masuunawain natin ang Bootstrap, how to use the framework Bootstrap para sa ating web design for the front end using CSS. Okay? So sige, mag-start tayo for our introduction dito sa ating course. So dito sa entire course na ito, some of the discussion and topics will be dito sa list na ito, no? So una is yung overview ng Bootstrap na pag-aaralan natin, and the first one is reason why we should use Bootstrap. So reason why use Bootstrap. So hindi ko siya i-discuss in details kasi we have the internet and nagbabago ang version, just like I've said sa ating GC. Kung kayo ay kasali sa GC at kung hindi pa ay sumali po kayo sa GC natin sa Facebook, sa Messenger, at i-inform niyo lang po ako, no, ang inyong instructor para maisali namin kayo sa GC. So ang reason why ay para mas maintindihan natin yung ating mga inaaral courses, and the same time pag nasa GC tayo ay ma-inform tayo sa mga latest courses na bago kagaya nito, ano. Yan nga yung ating pag-uusapan, yung mga reasons why we should use Bootstrap, no. So makikita nyo bakit kailangan natin aralin yan, ano ang magagandang dahilan para mas ma-motivate tayo in using Bootstrap sa ating front end. So the next one na i-discuss din natin throughout this course is what is Bootstrap. At ano yung, siguro tingnan natin yung konting details about Bootstrap kasi wala akong makitang history niya na nasa YouTube or nasa Google. Sa ano lang meron, Wikipedia. So masyadong mahabang basahin, but we will try and look for the brief history of Bootstrap and also learn what is Bootstrap. Okay? The next thing that we will discuss is itong ating what are the differences between versions. So sa mga versions kasi ay may mga iba't iba silang ginawa, ano. Kagaya ng Bootstrap 4 and 5, and of course yung incoming 6, no. Kung inabutan nyo to, version 6 na tiyak, meron tayong major changes, minor changes na kailangan nating isaalang-alang. Okay? So the next one is how to use the latest Bootstrap version. So we will try and do our best na laging updated yung ating mga courses dito sa Learn Computer Today, and titingnan ko kung kailangan i-revise, no, or mag-add na isa pang version for Bootstrap. So currently we are going to learn Bootstrap yung version 5 na, I think version 5.4 na ata at this time. So we will see naman during our learning kung anong version yung available, and we will stick to the standard. So kahit naman Bootstrap 4 yung naunang nagawa yung project, or 5 tapos lumabas ang 6 and 7, gagana pa rin naman yun. Ano? Alright, so magkakaiba lang ng implementation or yung ating mga classes. So meron ganon. Okay? And the next one is how to learn by a practical approach. So bakit nilagay ko yung practical approach is because napakaraming courses na available online. Doon mismo sa Bootstrap may tutorial, and sa YouTube and also sa Udemy and other course provider, meron silang mga courses about Bootstrap. And of course, kung yung iba sa inyo ay talagang masigasig mag-aral, tiyak na take na nila yung mga courses na take na ninyo, yung mga courses na yun sa Udemy and other sources, and meron na kayong basic knowledge or sabihin na natin advanced knowledge using Bootstrap. But as for now, para makasabay ang mga beginners at kayo din bilang may knowledge na, we will use the practical approach. Ibig sabihin ng practical approach, hindi na natin dadaanan lahat ng mga step-by-step details kasi bago pa naman kayo makarating dito sa Bootstrap, halos medyo gamay nyo na ang CSS. So that's the one thing very important
na dapat na meron kayo yung knowledge sa CSS, HTML and JavaScript. Okay, so heavy ito sa CSS, much heavier sa CSS, pero mas mahirap pa rin yung standard coding natin sa CSS kaysa dito. No? So makikita nyo bakit ko nasabing mas mahirap ang ginawa natin, yung learning path natin sa CSS, at yun ang talagang mas kailangan kaysa dito sa Bootstrap. Okay, I will show you the reasons later. And the next one is how to create real-world projects using Bootstrap. So instead of doing the step-by-step na per sabihin natin section ang aaralin natin lahat. So hindi na ganoon, So to conserve time, kasi yan naman ay provided sa ating Bootstrap na website, lahat ng mga kailangan nyo malaman nandun na. So hindi ko na siya kailangan explain isa-isa. Ang gagawin natin is i-actual na kagad natin kasi yun naman ang importante. Kahit naman pag-usapan natin step by step doon, kung wala tayong actual project na gagawin, so hindi rin natin ma-experience how to use Bootstrap in real-world projects. So what we will do is we will create multiple projects. So hindi lang isa, dito na nga papasok yung training natin na sinabi ko sa inyo sa GC and maging sa ating developers meeting na kailangan nyo mag-create ng gawa ninyo, design ninyo, gagawin ninyo into a real website. Okay? So, ito na yung culmination o yung pinagsama-sama na kakayahan nyo using ChatGPT, using itong ating GitHub, and then the HTML, CSS, JavaScript na naturo na sa atin, nalaman na natin at naipasa na natin mga courses na yon dito sa Learn Computer Today. So ito na yung pinagsama-samang effort nyo. Now, to pass this course, you will create your own design. Yan. Wala dito nakalagay. To pass this course, you will create your own design and you will implement it. Isa yun, And then the next one is I will give you a design at gagawin nyo yun. Okay? So, para maiwasan yung copy-paste mula sa YouTube and ibang mga sources, instead na kumuha kayo ng source code sa iba and then ka-copy-paste nyo lang, dadalhin nyo dito, meron pang isang gagawin kayo na project. I-design ko, then gagawin nyo. And then yung isa namang project is design nyo, implement nyo. Okay? So, i-deploy nyo siya as a website. All the trainings that we have done before dito sa Learn Computer Today, gagamitin nyo. Kahit na ano yung deployment method na gusto nyo, kung gusto nyo sa inyong hosting, kung gusto nyo sa GitHub, kung gusto nyo sa kung saan man na-discuss na natin. So, it's up to you. Okay? So, that's it. And tingnan natin kung ano yung mga basic requirements para talagang maintindihan ninyo yung ating course nito. Yung mga prerequisites natin before taking this course, una-una ay meron kang good understanding sa HTML. So, hindi ito yung HTML sa W3 schools lang or CSS sa W3 schools lang or nag-Udemy kayo. Itong HTML, CSS na to, dapat natapos yung course natin dyan. I have provided you the necessary tools and even the tutorials. So, may training tayo dito sa dalawang ito. And of course, yung ating JavaScript. Okay? And siyempre, pagka nagkaroon kayo ng certificate dun sa mga courses na na-take natin, ay meron kayong siguradong projects na nagawa na. And na-check ko na rin. So, kailangan tapusin nyo muna yung tatlo, HTML, CSS, JavaScript. Itong JavaScript at this time ay available siya sa ating web developers course, web dev course. And as of the moment ay ginagawa na rin natin separate, additional. So additional pa, kasi yung JavaScript natin kasama na nga doon sa web dev course. So magki-create pa ako ng additional, parang sabihin na natin pampa-master ng important things about JavaScript, using JavaScript. Okay, so hindi rin deep dive, hindi deep dive ng JavaScript kasi
pag nag-deep dive tayo sa JavaScript, para tayo nag-programming na naman, which is kakain ulit ng napakaraming oras. But we will stick to the JavaScript purpose pag ginamit natin siya sa website. Okay? Alright, so yan yung mga kailangan yung gawin at bago nyo matake itong Bootstrap. And I can assure you, kung papakinggan nyo mabuti, hindi nyo skip yung mga topics natin, you will understand the whole idea of Bootstrap and you will be able to use the Bootstrap framework sa inyong future projects. Alright, so yun lang, and we will proceed na sa next topic natin, which is what is Bootstrap. Alright, so see you on our next topic. Bye-bye.